Certified urgent o pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukaling budget para sa 2025. Target yang ipasa ngayong araw, bagamat kailangan pang ipasa sa plenaryo ang budget ng Office of the Vice President na hindi pa rin sinisipot ng bise o sino man sa kanyang opisina. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nang maglatag ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ng mga prioridad na panukala kanina, may mahalaga silang isinaalang-alang. Kagabi pa kasi sinertipikhan ni Pangulong Bongbong Marcos na urgent ang pagpasa sa 5.3 trillion pesos sa national budget para sa 2025. At dahil huling araw ng sesyon ng Kongreso ngayong araw, bago mag-adjourn sa September 28, may pangako ang Kamara. May tatapos natin itong gabi dahil sa pagka-certify ng Malacanang urgent po itong batas na ito po. Kapag nakalusot sa Kamara, ay saka ito bubusisiin ng Senado bago pag-isahin ang bersyon ng parehong kapulungan sa Bicameral Conference Committee. Pagkatapos ay saka lang ito palalagdaan sa Pangulo para maging ganap na batas. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa komite ng Senado at minaasahan namin na ito'y maaprubahan ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo. Isang isyong kailangan resolbahin ay ang panukalang budget ng Office of the Vice President na hindi na idinepensa sa budget hearing at kalaunay hindi na rin sinipot ni VP Sara o ng kanyang mga kinatawan. Humantong na nga ito sa panawagan ng ilang kongresista magbitiw na si Duterte kung ayaw gampanan ang tungkulin bilang vice-presidente dahil sa hindi pa rin pagsipot hanggang kanina. What will happen po pag hindi siya dumating, si Vice President? Abangan ang susunod na kabanata sa saba. Pero hindi, sa totoo lang po, we will take this matter up shortly and you will soon be informed of its resolution po. Before tonight's end, we will come to a resolution. Mahigit 2 billion pesos ang hinihing budget ng OVP. Pero mahigit 733 million pesos lang ang inaprobahan. Kasunod ng tensyonadong paghaharap ng bise at ilang kongresista at hindi na pagsipot ng bise sa mga sumunod na budget hearing. Gayunman, ang pagtatapyas ay dahil umano sa mga programa ng bise na ginagawa na rin ng ibang kagawaran. Mahigit 600 milyong pisong pondo para sa medical assistance sa mga mahihirap ang inilipat na sa Department of Health. Halos ganyan din kalaki ang pondo para sa tulong tulad ng pampalibing, transportasyon at iba pang pang-ayuda sa mahihirap na inilipat naman sa DSWD. Bukod sa budget, prioridad ding may sa batas ngayong taon ang amendment sa EPIRA na layong pababain ang presyo ng kuryente. Ngayon din ang amendment sa mga batas kaugnay ng Universal Healthcare at Agrarian Reform Program. Pati batas na lilikha sa Department of Water at batas para sa mas matagal na pag-upa ng mga dayuhan sa mga ari-arian. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.